sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang ebidensyang pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan. Yung pagkatanong mo yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrek at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in need of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila resource person. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Meron silang ginamit na affidavit nung isang Las Canas kang Las Canas tsaka si Matubato. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Bago mo magamit yun. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Hindi kasi, ihaharap kasi nung kanyang abogado. Pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Kung halimbawa, nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon, pinapayagan na yung judicial affidavit eh. Para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, ano pangalan? Luistro? Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin